sumusuporta sa Siren online and live. At big shoutout nga pala sa lahat ng Flip Top MC na nandito, sa mga Siren MC, sa lahat ng nagstay kahit inabot na tayo ng madaling araw. Sa kanan ko, Antipolo represent, magingay tayong lahat para kay R-Zone. R-Zone. Sa kaliwa ko naman, Quezon City represent, magingay tayong lahat para kay Lucid. Lucid ng Grata. Shoutouts kay Bibian Sin Street, Bagong Bayan Undergrounds, TBS 13, Nognog, John Kim, Laika, Jello, Abu Sam, Kevin, Melvin, Batang Kayinta at sa lahat ng pumunta at sumuporta. Nanalo si R-Zone ng coin toss, pinili niyang mauna si Lucid. Unang banat, pakinggan natin. Finals, game! At kung idadamay niya ng Grata, panigurado iimbentuan lang ng kwento, makasilip lang ng punto. Gagawan ng solid hits. Di niya alam, ipopromote niya lang kami sa linyang easy nasa ulo. Sasabihan kaming hapit sa reaksyon. Pero di kakagat sa mga hinain niya't ipinapasubo. At lalong di kami tinatabla ng punches mula sa MC na kinik sa sarili niya na grupo. Ang hirap i-digest niyan. Sila tay katnumanas dahilan kung nasan ka at kung bakit ka na parito. Pero di siya marunong lumunok ng pride. Lumaki agad yung ulo at kinain na ng ego. Maayos kang pinakisamahan ng mga nagpahinog sa'yo. Pero pinakitaan niya ng bulok niya na estilo. Kaya yung kauna-unahang grupo na tumanggap, ngayon sinusuka ka na iho. Huwag kayong mag-alala, makakatikim to sa akin. Yeah, I'll give you some taste buds, sadyang mapait ang karma, men. Kumpleto sa Ricados yung laro ko at yan yung secret recipe sa pag-ascend. Masarap nga naman panis ng kalaban. Kaya nga wala akong balak na palagpasin. I will bring home the fucking bacon sa amin yung sweet victory at siya yung mga ngasim. Magkakaalaman na sino mas deserving sa pagitan ng porsigido at may utak pa urong. Sa sinasabihang abot kalibre nyo laban sa binubuli sa Comsec with matching murang malutong. Sa ina home court advantage, panlasa ng masa, pero still wasak ka sa unang salubong. At saka malayo-layo binyahe ko, kaya wag kang magtataka kung sinong mas gutom. Pagkatapos na ako sa mabilis, sawak, at dun sa piling prospect, dalawa na lang pwedeng pagpilian. It's either pwedeng magkampiyon o pwedeng maging suspect. Hinasa ang mga rima, form of writing, lamang ako hanggang sa concept. I am born for this shit, kaya nagagawa kong lethal weapon lahat ng mahawakan ko na object. Kaya walang hating kapatid sa sukatan. Sisiguruhin kung ikay malalatayan. Ultimo magkakamag-anak zone para sa titulo nagpapatayan. Tayo pa kayo nagkatagpo na sa tournament. Yung kainatabel nga nagawa yan, hindi mo ko magugulangan. Tignan lang ko lang kung matatansya pa kita ngayong nilabang ka sa bagong pamantayan. Pagkat nakapasok lang bilang baguhan, pero parang veterano ang labas na nagiging eskapo. Naranasang maliitin, makutya, dinamay pati magulang, pero lahat ng patapong humarang malinis binato. Nangangarap lang naman ako ng libre. Bakit naiinis kayo? At kung magastos mabigot, tangina mo mag-i-invest ako. Kasi wala akong sinayang ni Pusing. Halata mo na agad yan sa postura. Pure skills lang lagi kong puhunan, nangangapa-ngapa pa nga nung una. Hanggang sa nakakuha ng respeto, pagkakakilanlan, di pa din nagtitipid tuwing nakikipagbununa. Kaya sa'yo na yan 20k, di mapepresyuhan ng pera yung pagpapahalaga ko sa kultura. Game! Tangkinang round 1 yan, pwede mo ibanat yung kahit kanino eh. Siren game! Yeah! Siya nga pala si Lucid. At ang bukang bibig niya kada laban. Bata pa ako, ikaw matagal na sa larangan. Oh. Eh ano naman kung bata ka pa? Tanginang damulag to. Kasalanan ba namin na late na nagkantutan magulang mo? Yan ang palagi niyang atake. Ikay dehins nag-upgrade. Laging sa gulang nakabase. Panay age din i-debate. Kaya ang tingin ko sa'yo pare, isang MC din na fake. Kasi sumali ka sa rap battle, tas sandata mo, birth certificate. Sabi niya kay Blaser,
Minsan ka na nga lang lumaban sa bata. Efren pa napili mo, ha? Kala ko ba baguhan ka at di kilala? Di ba yun ang dinidiin yan? Tas yung reference mo, sikat na tao, paano ako bibilib dyan? Di ba lagi mo sinasabing di ka sikat? Nakakabwisit ka din par, kaya paano ka naging si Efren Bata kung hindi ka pamilyar? Oo, pagiging MC mo baguhan. Dapat lang aminin mo. Kaya sa punches talagang experience gagamitin ko. Kung sa mikropono bago ka lang, sa'yo ko naman sasabihin to na minsan ka na nga lang lumaban sa mic, Tyson pa napili mo. Sige, ipagsigawan mong bata ka. At ako yung mas nauna. Sa underdog effect ka umaasa. Tsak, mabibigo ka. Gusto mo palagi kang bata. Pwes kamatayan ng parusa. Talagang mananatili kang bata kapag yung edad mo huminto na. Ngayon ako bubuli dyan sa newbie na maingay na masyado. Kung sa kalidad na magsusuri, makikita yan ng tao na hindi ka legit, kaya malulugi. Sa banggaan, masaktong gago. Pagkat tong rookie, parang Rusi, di yan matibay kahit bago. Kaya anong rookie of the year? Puro boboy ang mga kabatch mo nun. Malaking tao ka lang din, kaya ka nag-agaw atensyon. Malawin ba niyama yung dating? Oo, sumakto pa rin yun na nakuha mo yung rookie of the year pero di ka magkakampyon. Oo, di ka magkakampyon. Maling sa battle rap sumalang. Talagang ipapamukha kung bago ka. Bago ka mamaalam, ako yung nauna. Pero pasalamat ka na sa finals ka nakalaban. Kasi mararanasan mo dito maging first runner-up nga lang. Bilang nakatatanda, magtatanda itong bata na iyakin. Kung edad ang basihan, sige sa finals ay isalin. Yung usapang gulang ay may uugnay sa makukuha nating title. Kasi kung ako nga yung kuya, dapat lang na sumusunod ka lang sa akin. Tayo na yon. Soon kala ko pa naman liliyaba mo buong tour na. Kaso lahat ng pinakita mo napakawak. Tipong kahit nag-aalburuto ka na kaya kitang tapak-tapakan kahit nakayapak. Bigyan mo ko ng mainit na laban para masulit at yung binayad nila mas mapalasap. Magbatuan tayo ng apoy, yung arso ng flip-top ang gusto kong makaharap. And to prove that you ain't got no fire in ya, babalahan sa dibdib parang yung member lang ng Migos. O bubutasan ko yung baga parang si Kabuko lang ng Digos. Now you're suffocating from your blood, hindi sa usok ng yung heat source. O diba ang sarap manood while I'm shooting stars tapos bala ko yung meteors. Yan yung pagko-construct na di mo magawa. Kaya malabo ka analogy. Na kahit mag-build up ka ng bago, malayo yung analogy. Bibigyan kita ng total breakdown. Sulitin mo yung agony kasi kung perfect structure lang usapan, ako yung anatomy. Kaya wag ka nang umasang mahawakan pa yung trophy. Masyadong hoping ka naman. Mahina ka at di pa worthy. Puta, nakapag-zoning ka pa niyan. Tagal ma-upload ng bid mo, homie. For sure, boring na naman. Sana kasi lakasan mo kahit konti. Hindi yung basta rhyme, okay ka na sa corning banatan. Kasi tignan nyo sabi niya kay Deacon, puro magaganda pinapakita ko parang Puerto Princesa. Puerto Princesa? O edi bitch ka pala. Oh, gago ba to, pre? Saka wala akong na-sight sa Puerto Princesa na nagpakita ng ganto karumi. Tangina ka, ikukumpara mo na lang sarili mo doon pa sa laruin mo lang ng konti magtutunog pros team bayaran. Sinakto pa sa Puerto Princesa, o ano? May oil spill na naman? Di ako racist, nigga. Kasi kung ganyan lang dala mo, di ka sasabay sa match-up. That's whack. Napakamot na lang ako parang may dandruff. You better watch out. Kung basura tingin mo sa akin parang sumalubong ka sa dump truck. Dumb fuck, don't try na stand tough. Kung di mo ako tututukan soon para ka nakipaghantuhan kay Hancock. Oh, Hancock! Kasi yung will ko tatagos kahit natibayan pa amin. Hindi ako mapipigilan kahit pa humarang si Ryan sa akin. Mali ka ng pinagmatasan. Maya-maya lang gibayan tower. At hindi ko yan sasantuhin hanggat wala nag-iitsa ng towel. Magmamark yung hits ko dito sa Natus. Lalo't may nakasentrong Ingram. Marirealize mong pang finalist ka lang parang si Negot Lipgram. Tulad nila pangalawang beses mo na yan. Baka gusto mo nalang hawakan yung prenot stay lang. Sa pagiging magaling daw pumuntos pero wala pa rin titulo parang Trae Young.
Simula nung pinasok niya yung battle rap, halatado na pagka-beginner. Kasama lagi nanay at tatay, tang-inang to nakakagigil. Ando na tayo sa suporta. Ako hindi naman bitter. Kaso binabantayan ka pa. Ang laki mo namang kinder. Isipin nyo, ang laki-laking tao sa event sinasamahan pa yan. Tangina mo, mukha kang bouncer, ba't ikaw yung binabantayan? Tol, ang laki-laki mo na. Bantay sarado ka pa daw. Pag dumadating sila sa event, yung magulang niya parang may dala laging kalabaw. Hoy, bonjing na baby boy. Isa kang supot na baguhan. Bugok na damulag. Wala kaming respeto sa mga MC na hatid sundo pa ng magulang. Pero ang dahilan, partiyan ng kadayaan. Yung mga kagrupo mong OA mag-react, magulang mo may kasalanan. Nililibre ng pagkain at alak para ikay pakisamahan. Kaya pala kahit gas-gas na mga linya mo, sabay-sabay silang nagsisigawan. Example, bumanat siya ng yung hook ko pang Karim. Puta, bago ba yun? Hiniyawan nyo ng mga kagrupo niya habang sa video mga gumaganon-ganon. Pililya, windmill, mahangin. Sobrang bago din ba nun? Eh ba't yung reaksyon malakas na sigawan na may kasamang talon-talon, mga gago? Kaya ka nandito para pagkatao'y alugin. 2025 na, nakakailang ironic ka pa rin. At ang pinaka nakakainis sa mga kagrupo mong praneng nung nagsigawan sila ng malakas dun sa linya mong tong champion sasabunin. Champion sasabunin. Sarap mo sapukin! Sa battle mo lang kayang gawin yung champion bars mong pangtanga. Panis ka pa rin sa akin kasi sa bahay, totoong champion yung brand na ginagamit ko panlaba. Saktong nasa finals pa. Kaya wala na tong kaba. Kasi pag sinabing Arson, malamang nangangamoy champion talaga. Ikaw wag ka na gumamit ng sabon. Dapat sa'yo gago magtigil. May pa-champion bars ka pa, tas pangalan ng tatay mo, Ariel. Champion sasabunin. Ikaw na lang gumagamit ng tanga. Hindi ko yung gagawin sa'yo. Hindi na para magtaka. Tatadda rin gamit barel, dugo mo ang magmamarka. Oo, hindi kita sasabunin. Mas trip kita iwanang may mantsa. Lumusot yung linya mo yung kay Blaser dahil sa mga kagrupo mong hurado, nakaw na panalo sumang-ayon. Kaso kahit nasungkit mo yung blazer para isuot, tatagos pa rin init ng Arzone. Yan ang pagkakaiba natin, par. Sa finals, babakas na nga yun. Kasi kung ikaw nagta-champion bars, ako sa bars magta-champion. Inaantabayanan pa raw ako ng magulang. Natural, gago ba to? Binabantayan nila ako kasi baka mamaya kung anong magawa ko sa'yo. Tangina, sinali raw siya dito kasi karapat dapat. May sa sinabi mo mapapahama ka lang, Chong. Wala namang dapat ikabilib sa'yo, madalas lang patanga-tanga ka lang, Zone. Eh nasali ka na naman kasi flip-top MC ka. Pero wala akong paki kung palapat-lapat ka man doon pagkat malalaman nyo pinagkaiba ng karapat dapat lang isali sa karapat dapat magkampiyon. Hindi mo ako pwedeng batain. Puta sa akin, tapos ka. Itong load ko wala sa e-boot pero matik sabog siya. Pagdating sa timing ko at rhyming pag sumagi lasog na. Kaya gagi, kamusta? Tunduwag na nagsisiga ayon sa akin na tusta. Sino magsusunog ng pera? Tarakashi ng pusta. Sa mga di nagtitiwala, safe yung pera nyo pag sa amin napunta. Puta lagi sa pulat, nakailamon pa. Nahutot na ba masyado? Well, that's fine. Ganyan pag may nabistong arsonista, sinisigil na grabe sa multa. Ito payback. Kinall-out niya ako huling battle. Siya'y umastang malakas. Pero di man lang ako naratel kahit sumigaw siya at nagmataas. Tung paandar ko, todo yung throttle. Mangyayari sa gasang marahas. Magmimistulang luna to si brother na mamamatay sa sariling palabasa. Kasi Arson, walang kaso. Di mo ako magugoyo kung gamit mo pa namang minimal. Quezon pa din yung kilalang namuno kahit sa bayan ni Rizal. Ito maagang aginaldo. Tutorturing ka tsak yung lagay mo critical. Matutunghayan yung magpakabayan itong may pangalang kriminal.
Kasi dito fit na maka-rival. Next time boss, sana bigatin. Masyado tong magaan laban sa puro pasabog nasa isip parang Osama Bin Laden. Pinilit makalusot to si Bansot. Bakit mo lalahinain? Paano niya makikipag-usukan ng ilong kung mukha siyang hikain? O mga bayani, si Bin Laden, puro known personalities from the past, panay flashbacks lang pinapatakbo. Kasi pag-usapan nakaraan na labanan na lang nandi papalagto. Habang ako from trials to championship ng same year, mas solid yung tinatatag ko. Match history na natin nagsasabing di mo magugustuhan yung hinaharap mo. At history repeats itself. O tadhana na naglalaro. Kasi nasa finals ka, December, at may kalaban taga-accusing nagtatarantado. Deja vu against Manuel. O natatawa ako pagkat mauulit lang ulit at yung pagkapanalo ko naman na siyang sasampal sa'yo. Game, game. Isa pa, round 3 game. Bawi. Alagang-alaga ka sa siren. Yun ang masasabi ko pagkat lahat ng klase ng partida binigay sa'yo lahat. Sa antipolong liga tong siren. Pero dahil taga-antipolo yung katapat, para wala kayong masabi sa tanay pag ginanap o binibi ka sa tournament, hiniwalay ka sa akin sa bracket, iniwasang makalaban mo ko. Tas dalawang kagrupo mo, kabracket ko, na binatibag ko lang pareho. Habang gusto nila ako pagtulungan, kinakaibigan na ako ng mga bobo. Kaya sa tournament di nyo ako malaglag kasi una pa lang pinaplastic nyo na ako. Mga gago, halatado, naggano kayo katanga. Kahit itago halata na ako yung pinaplastic pero kayo yung binabalot ng kaba. Huwag magtaka. Huwag magtaka. Wala kang dapat ikagulat kung nalaman ko yan, boy. Ang kaso di nagtagumpay yung plano nyo na pagtaboy sa arsonista humarap. Kaya yung bahong ng amoy ay galing sa mga plastic na nalusaw nung lumapat sa apoy. Porkit Rizal, kaya sa tirang talikuran umaasa kayo, pues sa pagdayo ay lampaso itong batang bano. Kabataan ng pag-asa ng bayan, pues sa laban ako ang magpapatunay na walang pag-asa tong bata sa bayan na to. Teritoryo ko to, par, o magugulpi ka lang din. O wala ka sa lugar para titulo ay maangkin. Usapang Rizal, Lucid, baka di mo napansin na ang nauuna ay R at ang nahuhuli ay L. O may lu sa Lucid, kaya matatalo ka sa akin. At kung tong Sid ay binhe, ako magbabaw ng malalim. FRBN represent! Mag-ubusan tayo ng hangin! Baliwala akong sisid lang yung kalaban, puta sa flood na ako nang galing! Isa sa mga produkto ni Rhean at ni Odeng, doon ako hinasat tumalim. Parte ng mainit na finals doon natapat kay Lord Manuel, kaya di ako natatakot sa sungay mo. May resibo na to, men. Sobrang demonyo ko, ultimo yung Lord, puta nagawa kong suwagin. Bata ka pa, Lucid. Wala ka pang obligasyon na hinaharap. Laki sa layaw na nakukuha anumang inaasam. Dahil magpapasko, mas kailangan ko to. Huwag mo na tong hinahangad. Kailangan kong magkampiyon, tang ina mo, marami akong inaanak. Hindi ito para sa lahat. Hindi nga lang ko, sorry. Hindi ito para sa lahat. Kampyonato ay mapapasakin. Hindi ito para sa bata. Ang titulo ay mapapasakin. Ito'y aking kabanata. Baguhan ay wawasakin. Walang bagong makikilala. Pero may bagong kampyon nakikilalanin. Usap! Yo, Siren! Imperio 2 event! Serena Microphone na finals! Magingay tayo para sa laban na yun, oh! Salamat nga pala sa lahat ng nandito ngayon, yung mga nagstay kahit anong oras na. Thank you sa mga flip-top MCs na nandito, sa mga Siren MCs at sa mga staff namin. Ang boto ng hurado, 6-1. Ang unang kampyon ng Siren Rap Battle League. Magingay tayong lahat para kay Arzone. Wow! Maraming salamat, Siren. Maraming salamat kay Lucid. Sobrang solid na laban na yun. Ayun.
Maraming salamat sa mga tropa pumunta, sa mga Flip Top MCs. Maraming salamat sa lahat ng pumunta. Siyempre, salamat kay Arson. Magandang laban yung nangyari. Yun, Vicente, round 1, bali sobrang ganda ng intro nila parehas, ang ganda ng mga internals, ang ganda ng napili nilang angles para sa first round nila. Then yun, sobrang dikit na dikit, bali binigay ko lang siya ng konting-konti dahil mas maayos yung naging ender ni R-Zone. Then round 2, yun dito, po siya mas umangat dito si Lucid. Syempre, kung bibilangin nyo naman sa punchline count at sa syempre pagpili na rin ng angles niya para sa round 2 dito, clear naman na para kay Lucid to. Then round 3, ito napakahirap din para sa amin kasi almost dikit na dikit sila kung sa punchline count siya dadaanin, pero yung naging round 3 kasi ni Lucid medyo malakas yung mga punchline pero hindi siya talaga direct para kay R-Zone. Unlike nung kay R-Zone na parang putya, mas doon niya nilagay yung mga trap kasi ang daming nadaanan ni Lucid na inangle niya kay R-Zone. So mas kumbaga para sa akin veterans move yung ginawa ni R-Zone. So syempre mas nakakadagdag siya ng puntos dahil nga naman nagmumukha talaga siyang rebat at mas ayun, sa ender naman po siya, mas natapos siya para sa akin ni R-Zone. So yun, dikit na dikit din. Round 1, 2, tapos yun sa 3, R-Zone yun. Boto ko, R-Zone. Mad props pa rin kay Lucid, ang galing nun to. Yo, C9. Binoto ko si R-Zone. Hindi, pero malaking props pa rin kay Lucid. Kaya lang siguro dahil parang umistak sa isip ko na tournament pa rin to. Na yung parang 1, 2, 3 ni Lucid na siguro parang sabihin na natin monotonous na halos si isang tunog lang. Pero andun pa rin naman talaga na pang-battle. Siguro mas nahanapan ko lang talaga ng siguro hindi nyo nakita ng ibang judges na yung pagiging well-rounded na nandun lahat ng materials na pwedeng ipasok doon. No? Parang hindi isang diretso lang na gano'n. Kaya yun, doon ako ni Arson yung boto. Pero props pa Lucid. Yo, kaya microphone na finals. So yun yung tipong laban na hintayin mo talaga kung sino yung magkakamali. Sobrang perfect na performance ng pareho. Walang kahit anong stutter. Wala talaga tayong nakita kahit anong stumble doon sa dalawa. Kaya sobrang dikit yun. Round 1, sobrang dikit. Pero slight edge kay R-Zone. Sobrang dami nilang countables. Pero para sa akin, lumamang siguro si R-Zone ng mga dalawang punchline doon. Tapos yung round 2, lumamang naman si Lucid doon. Nakuha ni Lucid para sa akin yung round 2. Kumbaga mas malaki yung nilamang ni Lucid sa round 2 kaysa sa nilamang sa kanya ni R-Zone nung round 1. So yun, lumamang mas si Lucid nung nakuha niya round 2. Tapos ito na ang putangin ng round 3. Sobrang lakas ni Lucid. Feeling ko kanya na yun. Sobrang nakuha niya na yung momentum. Pero puta nung nag-round si R-Zone, sobrang nakuha niya, nabawi niya lahat ng momentum at lahat ng audience reaction. Sobrang nakuha niya yung round 3. Kaya para sa akin, R-Zone. Pero sobrang props kay Lucid. Sobrang lakas nun. Grabe yun. Yun, rap yan. Sobrang lapit na battle, parehas silang magaling, tsaka parehas pang finals yung material nilang dala. Pero binoto ko si R-Zone, parang round 1, sobrang galing nila parehas sa round 1, pero binigay ko ng dikit na dikit yung round 1 kay R-Zone kasi parang may punto siya doon na parang napao niya ako, yung banat niya na pwede mong ibanat yun kahit kanino kasi parang yun nga, yung round 1 ni Lucid, parang wala siyang wala siyang masyadong direksyon na direkta dun sa kalaban. Pakiramdam ko pag ganitong klaseng mga tournament, dapat lahat ng baon mo direkta siya. Sa round 2, binigay ko yung kay Lucid, sobrang lakas ng round 2 niya. Sunod-sunod yung mga sapak, tas yung kay R-Zone parang medyo bumaba yung enerhiya niya o sobrang lakas lang kasi nung ginawa nila sa round 1 kaya parang humina. Pero round 3 dikit pa rin, pero para sa akin mas na-appreciate ko lang kung paano nasulat ni R-Zone yung round 3 niya. Pareha silang magaling pumili ng tugma at mga salita na gagamitin, pero yung round 3 ni R-Zone parang yung punto kasi yung pumapatay kahit yung bara malalakas. Pareha silang may bara malakas kaya hanap ka na lang ng pwede mong puntusan. At yung kay R-Zone, yung napili ko, yung mga punto na napili niya, sobrang solid. Kaya binoto ko si R-Zone 1 at saka 3. Rafi. Europe G lang na isa ako sa bumuto kay RC. Actually, nung una talaga, Lucid yung napipisil ko naman lalo. Pero sa round 3 na lang ako bumasa, hindi na para paba. Siguro para sa akin, mas tumatak yung mga punches ni R-Zone. Pero props kay Lucid kasi yung 1 and 2, sa 2 kasi
ginawa ko siyang table. So yung 1, medyo nag-lucid. Pero sa round 3 ako bumase kung sino yung pinakang mas mangingibabaw. Doon ako, yun yung boto ko. So, props sa kanilang parehas silang magaling, pero mas nangibabaw para sa akin na si Arson. Yun lang. Yon. Siren, congrats. Nakaraos din ang tournament sa laban ni Arson at Lucid. Grabe, finals talaga. Tangin, ang hirap mag-explain kasi ako yung nag-iisang bumoto kay Lucid, pero sige, explain ko yung part ko. Round 1 at 2 Lucid yun. Round 3 ayun, yun talaga ang Arson. Kaya binoto ko si Lucid. Mas lamang siya sa aggressive, saka sa mga punches, sa mga bars. Kumbaga mas sakit ang mga sapak na parang kapag tumatama nakakaalog ng bungo. Para sa akin kasi yung mga sinasabi ni mga punto ni Arson sa isang round nag-i-stay sa parang isang anggulo, tapos may onting iba. Round 1 natatandaan ko yung about sa pagiging gurang ni Arson. Nag-stick lang doon. Medyo boring, matamlay. Habang yung round 1 ni Lucid, paiba-iba. Kumbaga parang puno, ang daming sangay, ang daming sanga. Ayun, gusto ko yung ganun. Pasok sa akin yun. Tapos yung round 2, ganun pa rin. Arson, naalala ko, ang angulo niya is sabon-sabon. Champion. Nag-stick mula unang rhyme hanggang dulo. May onting lumalagpas, pero mas more on sabon, champion. Kaya ang binigay ko sa round 2, Lucid pa rin. Iba-iba yung mga atake. Yung mga suntok, hindi mo alam kung saan papunta. May sa tiyan, may sa muka, may sa batok. Doon ko nagustuhan yung atake ni Lucid. Tapos sa round 3, doon ko nagustuhan yung mga tirada ni Arson. Pero kung susukatin natin, onti lang yung lamang ni Arson, pero parehas nilang knockout round yung round 3. Kaya ang binoto ko sa round 3 si Arson. Pero yun, kahit iboto ko si Lucid, talo pa rin kasi 6-1 daw. Congrats sa Siren sa unang tournament, unang taon. Yun, Manda Baliw. Merry Christmas and Happy New Year. Jojo, here you go. Yun, pag in-overall ko kasi sa performance, lalamang talaga si Lucid. Pakiramdam ko sa overall performance. Pero kasi ito, binase ko kasi siya sa sa per round. Nagustuhan ko yung ginawa ni Arzone na yung sulat niya is para lang kay Lucid. Alam mo yun, gets mo yung kung paano niya ginawang bonging daw si Lucid sa round 2. Tapos yung round 3 na pinagmukha niyang inadjust masyado yung mga pabor-pabor ba na ano niyo yung sinabi ni Arzo na ang daming pabor na binigay kay Lucid, pero parang pinakita ni Arzo na kahit anong pabor ibigay sa'yo, mas lulutang pa rin ako. Yung round 3, puta, sobrang pakiramdam ko yun yung tumapos nung battle. Isa pa yon sa nilamang ni Arzone, yung round 3 niya sobrang lakas, halos natabunan yung round 3 ni Lucid. At nakita kong mas naramdaman kong mas gustong magkampiyon ni Arzone doon sa battle na yon. Para siyang para siyang na veteran move, sa madaling salita, na veterans move si Lucid ni Arzone. At isa sa mga hindi ko makakalimutan yung namilyar
Yung dun sa bata, gusto ko yun. Pati yung plastic na nangangamoy kasi galing sa apoy. Yun, mas maraming tumatak na linya sa akin si Arzone. Pero kung overall performance sana, binase ko Lucid John, pero hindi eh. Parang binase ko siya sa per round 2-3 nakuha ni Arzone. Kaya may 2 kaya ako kay Arzone.